Eto kami message lang sa atin. Galing mismo sa loob to ng Kongreso. Mga tao dyan, okay, na puting ahas. Fresh na fresh. Actually, nung nabasa ko yun nga, yung pagbasura ng Korte Suprema o pagdeklara ng unconstitutional, ay may pumasok na mensahe sa atin from puting ahas natin sa Kongreso na dahil pumalpak, ipupush nila sa ombudsman. Kakasuhan na naman nila si Inday Sara doon. Ano yung purpose? Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, mga palangga, hindi nga pinayagan ng Supreme Court na ituloy itong impeachment trial dahil nga nilabag ng mga jutang ginimis ang saligang batas. At alam nyo naman na ginasusan yan ng milyones, okay, maybe billions pa, hindi natin alam, para bayaran yung mga jutang ginimes na mga kongresistang salot sa lipunan. Okay? So binayaran yan, galing din yan sa grupo ni, yung inano natin, yung binalita natin sa inyo, no, dati, ni Mangga, at inimbestigahan niya ni Mangga, di ba? Na tig 150M kada kongresista. Pero syempre, maglilipstick muna tayo ng Iconic Claire Collective. Ito, hindi nyo pa ito nakita yung color, burnt amber. At pagpasalamat tayo kahit papaano, ang Korte Suprema ay ginawa nila yung kanilang tamang tungkulin para sa katotohanan. Alright? So ngayon, mga palangga, according dito sa report, ang sinasabi ng Supreme Court na kailangan is sundin, okay, yung tamang proseso or honest to goodness or ang hustisya para dito sa impeachment proceeding na kung saan ay talagang ginigipit ng mga bangag ang magkakasabwat si Romualdez Tambaloslo, si Liza Tanas para nga impeach si Sara. Alam nyo na kung bakit. Dahil, di ba? Dahil alam nila na pagdating sa 2028 ay mahihirapan sila sa panibagong Duterte. So ngayon, eto yung ating isa sa expose, di ba? Na itutumba lahat, itutumba si PRRD. Ayan, nandyan na nga sa detention, din ang mga vloggers, and si VP Sara. Paulit-ulit natin yung sinabi sa inyo mga palangga. At ang kagandahan nga dito, ang tawag dito, ay talagang nanindigan yung Supreme Court na ito ay what? Huwag pagbigyan. Okay? Basahin ko lang tong na-report sa atin. Huwag pagbigyan itong kadyutahan ng bangag administration. Right? So, at least nabawasan na yung burden kay Vice President Sara. I think on the way siya ngayon sa sa South Korea para i-meet yung ating mga kababayan diyan. Nabawasan yung burden kasi although sinabi naman ni Vice President Sara na mas mahalaga sa kanya na mapawala o mapauwi na ang Pangulong Duterte kesa sa impeachment. And God is really good. Right? Sabi ni A. Menendez, lahat ng pasabog mo, madam, nagkatotoo. Alam mo, hindi titigil yan. Kahit na nagdidiriwang tayo ngayon, makalat na ba mga bakla? Okay? Nagdiriwang tayo ngayon, okay, kararating lang to na message sa atin, kapapasok lang. Ano daw ang twist? Pero ang twist, baka ipa-arrest na naman si VP Sara sa ICC. Kasi palpak yung impeachment. Ito nga yung pag-uusapan natin. Okay, ito nga yung pag-uusapan natin. So, syempre, happy tayo ngayon, right? Happy tayo ngayon dahil lahat ng breaking news. So, News 5, Supreme Court, okay? Impeachment kay Sara, dineklarang unconstitutional. Dineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa one-year bar rule ayon sa Supreme Court. Sabi, ayon sa Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. At sabi nga dyan, pwede ulit sila makapag-file ng another impeachment next year na, February 6. Eto na nga.
So ngayon masaya tayo at kailangan talaga natin mag-celebrate. Kasi syempre, sabi ko nga, nabawasan ng burden ang ating Vice President. 'Di ba? Ang daming binabato sa kanya. Sayang hindi natin nakita yung bloodbath, 'di ba, sa impeachment trial. But wag tayong pakasisiguro dahil hindi titigil si Lisa Tanas, si Bangag, si Remulla, yung mga hinayupak na yan, lahat ng mga kasabot ni Lisa Tanas, si Tambaloslos, hindi yan sila titigil hanggat hindi nila mapatanggal si Sara o mapadisqualify si Sara na hindi na muling makatakbo. Ever. Yan yung purpose nila. Kasi di ba gusto na i-wipe out ang mga Duterte. Ngayon, here's the plan. Okay? Okay to celebrate now. Okay na magdiwang tayo. Talagang let's protect Inday Sara. Huwag tayong tumigil na boljakin ang mga alpoterang bangag na mga kasabwat ng mga bangag. Dahil nakalagay ito sa aking expose in 2023 pa na talagang hindi papayag ang mga bangag, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Tambaloslos, si Romualdez at lahat ng mga kasabwat nila na magkaroon pa ng panibagong Duterte na presidente. Okay? Ito ang sistema nga atchi. Okay? Dahil sa, I believe, July 27 ay papalitan na, which is mag-i-end na yung term ni Ombudsman Martires. Okay? Di ba nag-a-apply dyan si Bonjing Remulla na gusto niyang maging ombudsman. Okay? So ngayon, tama ka, Pilipinas kong mahal. Ang plano nila, dahil nga hindi umipek itong impeachment sa Supreme Court dahil unconstitutional, gagamitin nila yung kung ano man yung nareklamo nila dyan sa impeachment, articles of impeachment na yan, yung mga binato nila kay Inday, the 125 million confidential fund, gagamitin yan. Kung sino man ang iupo ni Lisa Tanas, i-appoint sa ombudsman, yan ang gagawin nila ngayon. Magpa-file sila ng panibagong complaint. Siyempre, magpa-file ng complaint, sasagot si Inday, magkakaroon ng investigation, magkakaroon ng hearing, di ba? Ang ipapile nila like graft and corruption regarding nga dyan sa confidential fund na yan. Ito kami message lang sa atin. Galing mismo sa loob to ng Kongreso. Mga tao dyan. Okay, na puting ahas. Fresh na fresh. Actually, nung nabasa ko yung pagbasura ng Korte Suprema o pagdeklara ng unconstitutional, ay may pumasok na mensahe sa atin from puting ahas natin sa Kongreso. Na dahil pumalpak, ipupush nila sa ombudsman. Kakasuhan na naman nila si Inday Sara doon. Ano yung purpose? Para ma-disqualified na si Inday Sara at hindi na muling makatakbo perpetually sa pagka-presidente o sa kahit anong office. Okay, public office. Yan po ang gagawin ngayon ni Bangag at ni Lisa Tanas. Ito ay lumabas na, itong unconstitutional nga galing sa Supreme Court. Meron na naman panibagong diversion yan. Kasi gusto nilang pagtakpan lahat ng kapalpakan ni Bangag. Dapat nga ang next, kumilos na yung taong bayan, di ba? Kumilos na kayo, lahat inilabas na ni Palangga Maharlika ang pagiging, what? Adiktos ni Bangag. Now, ngayon, hindi lang si Bangag ang adiktos, hindi lang si Anton Lagdameo ang adiktos na sinabi ni Cathy Binag. Now, itong si Dina Arroyo Tantoco, inilabas na ngayon ng bilyonaryo na talagang sila ay gumagamit nitong polboron. Alam niyo na lahat, at happy tayo, you know, wala nang pag-asa yung impeachment at now yung tututuon. Ito actually sinabi ko na to sa inyo yung tungkol sa ombudsman eh. Hindi naman to bago, di ba? Pinapaalala ko lang sa pag nagpalit na ng ombudsman for July 27, makikita nyo na yan. Kakasuhan na naman yan si Inday Sara. Hindi talaga nila titigilan yan. Hanggat nandyan ang mga bangag, hindi nila titigilan si Inday Sara. Kaya lahat ng mga supporter, lahat ng mga nagmamahal kay Inday Sara, wag natin siyang iiwanan kasi wala naman tayong wala tayong maaasahan sa ibang mga politiko kasi yung iba dyan nakikipagsabuatan sa mga bangag. Ang sabi, diversionary, okay nga, diversionary tactic na yung mga troll. So ngayon, mga palangga, let's talk about kay PRRD. Huwag niyong kakalimutan ng PRRD ay nasa loob ng detention. Hindi ako nakapag-comment kahapon kasi, pero si Harry nag-comment. Itong si Kaufman ay, yung interview niya kay Chipmunk. Hindi ba nahalata? Dire-diretso yung interview kay Chipmunk. Ako, ang duda ko dito, si Chipmunk, ay nakikipagsabuatan talaga yan kay Bangag, kay Mangga at saka kay Kaufman.
Nakita niyo yung iba tuwang-tuwa, ang galing-galing daw ni Chipmunk. Yung interview niya, okay, scripted yon.